Si kawayang matatag. Sa isang hardin ay may mga halaman na may natatanging katangian. Mabunga ang makopa, mayabong ang mangga, mabulaklak ang gumamela. Samantalang mataas at mabunga naman ang niyog. Sa kabilang banda, isang halaman ang payat at naroon sa isang tabi. Siya si kawayan. Minsan ay nagpasiklaban ang mga halaman. Tingnan niyo ako, wika ni Makopa. Hitik ako sa bunga, kaya gustong gusto akong pitasin ng mga bata. Ha? Daig naman kita, sabat ni Mangga. Mayabong ang aking mga dahon. Marami rin akong bunga. Maraming ang ibon na nagpapahinga sa aking mga sanga dahil bukod sa may pagkain na sila ay may tirahan pa. Sa tingin ko ay higit akong maganda, singit ni Gumamela. Maraming kadalagahan ang sa akin pumipitas. Isinusuksok nila ang aking bulaklak sa kanilang tenga. Nakadaragdag ako sa kanilang ganda. Ako ang pinakamahalaga mula ulo hanggang paa. Ang nagagamit ako ng mga tao. Pagmamayabang ni Niyog. Walang bahagi ang nasasayang sa akin. Sandali nga lang, may isang halaman dyan na walang kaimik-imik. Palibhasa ay payat at di naman namumulaklak. Nagmumukha siyang kawawa. Puna ni Mangga. Nagtawanan ang mga halaman. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Narinig ni Hangin ang kanilang usapan. Nainis siya sa mga nagpapayabangan. Naisip niyang bigyan ang mga ito ng leksyon. Pinalakas niya ang kanyang mga ihip. Papalakas ng papalakas ang kanyang pag-ihip. Isa-isang nalagas ang mga dahon at bulaklak ng mga puno. Nalaglag ang mga bunga. Ang mga puno ay nangabuwal. Sa sulok ng halamanan ay naiwang nakatayo si Kawayan dahil sa kanyang kababaang loob. Marunong siyang yumukod sa sunod-sunod na hampas mula sa ihip ng malakas na hangin. Kaya naman siya lamang ang naiwang nakatayo at hindi nasalanta. Ang kababaang loob at pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok ay higit na mahalaga kaysa sa pagpapakita ng kayabangan. Ang pagiging mapagkumbaba at handang mag-adjust sa mga hamon ng buhay ay nagdudulot ng lakas at tagumpay.